Paano ba? 8 tips para mas lalong mahalin ng girlfriend. Ito na ang pagkakataong matututunan mo ang ating 8 tips. Pero bago ang lahat, please like and share our videos at maaari rin kayong mag-subscribe. Comment down kung ano naman ang iyong mga topic na gustong marinig at matutunan. Tara, tignan na natin ang ating tip number 1. Tiwala or trust. Napakahalaga ng tiwala sa isang relasyon. Isa ito sa mga sikreto ng matibay at masasayang relasyon. Kung may tiwala ka sa girlfriend mo, maiiwasan ninyo ang pag-aaway. Kung hindi ka nahihiyang magkwento ng lahat sa mahal mo, mas magiging malalim ang koneksyon ninyo. Kung nagtitiwala ka na mahal ka niya at hindi ka niya iiwan, mas lalo ka pa niyang mamahalin. Kung naiintindihan mo ang partner mo, maiintindihan ka rin niya. Kung nagiging bukas ka or nagiging bukas kayo sa isa't isa, mas lalo lang magtatagal or mas lalo lang kayong titibay. Ganon talaga sa mga relasyon. The more na mas nagbibigay ka na ino-open up mo yung sarili mo, binibigay mo yung buong sarili mo, nire-reciprocate din nila or binabalik din nila sa'yo. Kaya mas nagiging strong, mas nagiging flexible dahil nagagawa nilang intindihin yung sitwasyon mo at syempre mas nagiging happy ending ang inyong relationship. Sa ating number 2, iparamdam mo. Ika nga kulang ang salita kung walang gawa. Baliwala ang pagsasabi mo ng mahal kita kung hindi mo naman kayang iparamdam sa kanya. Tandaan, it's the little things that matter. Yung mga simpleng pagpaparamdam mo sa kanya na mahal mo siya. Yung pagsasabi mo ng I love you sabay yakap ay malaking bagay na para sa kanya. Minsan kasi akala natin magsasabi lang tayo ng I love you, okay na. Minsan mag-chat lang tayo or mag-message tayo na mahal kita, enough na yon. Siyempre dapat meron ka ring gesture or meron ka ring action na mararamdaman at mapapansin niya para naman talagang ma-validate or ma-reassure na talagang oo nga, mahal na mahal nga ako nito. So next naman ay kailangan maging yung mga simpleng pagbibigay mo lang ng regalo. Hindi naman kailangan sobrang mamahalin. Maliit man ito o malaki ay ma-appreciate niya naman ito. Ito, isa pa, hindi naman kailangan na yung sobrang mahal or expensive ng regalo na binili mo. Ang importante, yung pag-aalala mo. Yung pag-alala mo sa kanya habang, kunwari, binabalot mo yung regalo niya, ikaw talaga yung nagbalot, tapos ibibigay mo sa kanya. Yun yung mas importante. Yung idea and yung thought na naalala mo siya, kaya mo siya bibigyan ng isang bagay. Sa ating number 3, oras. Hindi naman kinakailangan na magkausap kayo araw-araw at gabi. Hindi naman ito yung kailangan mayat maya talagang naka-call kayo sa isa't isa. Siyempre, maglalaan kayo ng oras. Pero, alam mo yun, yung everyday magbibigay ka lang ng certain amount ng oras para sa kanya ay malaking bagay na. Hindi naman kailangan na parang OA naman na yung tipong buong araw na kayo magkausap. Tipong magka-video call na kayo na parang ng CCTV yung dating. Hindi naman ganon. So, importante lang na meron kayong nakalaan na oras na ibinibigay sa kanya at para maparamdam mo na yung atensyon mo ay meron at nandyan ka para sa kanya. Yung simpleng pangungumusta mo lang sa kanya, kahit 5 minutes lang siguro, malaking bagay na yun. Ibig sabihin lang nun, hindi mo siya nakakalimutan. Malaking bagay na para sa kanya na kahit abala ka or busy ka sa work or sa mga ginagawa mo, naaalala mo pa rin siya. Tapos tandaan mo rin na kapag mahal mo ang isang tao, kusa mo siyang ibibigay, ha? Baka naman isumbat mo pa. Siyempre dapat pag mahal mo, kusa mong ibibigay at bibigyan mo siya ng oras na kahit hindi niya ito hinihingi. Dapat pag mahal mo, hindi ka yung tipong nagbibilang. Kasi kung mahal mo talaga siya, hindi ka makakatiis na hindi siya kausapin kahit mga ilang segundo lang. Bigyan mo lang siya ng oras na kumustahin. Huwag naman yung isang buong araw, hindi mo na siya kinausap. So, malaking bagay, kaya ang ating tip number 3 ay oras. Ang ating number 4 naman ay huwag kang maging clingy. Ito naman
akala ng iba na pag mas clingy ay mas mahal ka. Actually, dapat inilulugar ang pagiging clingy. Maaaring gusto ito ng mga ibang babae, ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon. Dapat ay alam mo kung kailan ka lang magiging clingy at kailan hindi. Huwag mo siya masyadong pinaghihigpitan sa mga bagay na gusto niyang gawin sa buhay. Lalong-lalo na kung makakabuti ito para sa kanya. Huwag mo siyang sasakalin sa mga nakakapagpasaya sa kanya. Alam mo, kunwari mayroong mga activities na sobrang interesado siya sa mga hobbies na pinagkakasiyahan niya, hindi naman ito naglilid sa kung anumang kalokohan or kasamaan or bagay na makakasira sa relasyon ninyo. Hayaan mo siya. Hayaan mong bigyan siya ng sarili niyang space, ng kanyang personal time para i-enjoy naman ang kanyang oras. Dahil kung mahal ka niya, hindi siya gagawa ng anumang ikasasakit ng damdamin mo. Mahalaga sa kanya ang opinion mo, lagit-lagi kang kasama sa mga plano niya anuman ang mangyari. But then again, kung siya ay paghihigpitan mo, mas magiging hindi harmonious ang relasyon niyo. Kaya dapat matuto at ilugar ang pagiging clingy. Sa ating number 5, bonding. Napaka-importante nito. Napakahalaga ng bonding or date sa isang relasyon. Hindi porket na sa isang relasyon ka na, komportable ka na sa iyong partner. Yung tipong hindi na kayo gagawa ng something na tulad niya, kunwari, ang tagal nyo na, 4 years, 5 years na, tapos hindi na kayo nag-date dahil feeling mo, okay na, kami naman na Tapos naman na yung ligawan stage. Dapat kahit paano ay meron pa rin. Okay? Hindi man kayo bago, pero dapat hindi rin nawawala na ginagawa nyo rin from time to time yung mga bagay na ginagawa nyo noong nagliligawan pa kayo. Kasi syempre, it keeps the fire burning. Ika nga, yung kilig ay nandun pa din. At syempre, yung spark is mini-maintain ninyo. Mahalaga na minsan sa isang linggo or sa buwan ay nagpaplano kayong mag-date or lumabas. Kung kahit kumain lang kayo sa labas, manood ng sine, na alam mo yun, na nasa kabila ng pagiging busy ninyo, dahil syempre kung kayo ay may mga hanap buhay or mayroong mga negosyo, ay nagagawa nyo pa rin maglaan ng oras para sa isa't isa. Para naman sa mga babae, mahalaga yung consistency. Yung tipong hindi ka niya iiwan kung nararamdaman niyang mahal mo siya. Tapos, syempre pinapakita mo na magmula umpisa hanggang ngayon ay ganun pa din. Hindi nagbabago, kumbaga walang labis, walang kulang, hindi ka nagsaslack, hindi ka tinatamad pagdating sa relasyon ninyo. Yun ang ilan sa mga nakakapagpatibay. Okay? Hindi nagbabago, bagkus lalong ito pa ay tumitibay. Sa ating number 6, pride. Hindi yung sabon, ha? Ibaba mo ang iyong pride. Hindi naman pataasan ng pride ang isang relasyon. Tanda mo, hindi naman ito hindi ito timbangan kung sino ang mas may kasalanan o sino ang mas nasasaktan. Dapat dito ay kung ano yung makakapagbigay ng solusyon at makakapagbigay ng harmony sa inyong relationship, yun ang priority. Sa isang relasyon, hindi naman yan may iwasan yung pagtatalo. Siyempre, yung mga hindi pagkakaunawaan, darating talaga sa punto na hindi kayo magkakaintindihan. Pero ang tanong, matitiis mo ba ang mahal mo? Mas mataas ba ang galit mo kaysa sa pagmamahal mo sa kanya? Kung nagkakatampuhan man kayo, subukan mong ibaba ang pride mo. Ikaw na ang unang manuyo sa kanya. Ikaw na ang unang lumapit. Dahil mahal mo, ayaw mo siyang mawala sa iyo. Mas matimbang ang kagustuhan mong magkabati kayo. Kaya tandaan, ang pride dapat isinasantabihan kung gusto mong humaba at maging habang buhay ang inyong relationship. Sa ating number 7, assurance, hindi insurance. Ang assurance ay sa isang relasyon, kailangan nakapagbigay ka ng seguridad. Yung kasiguraduhan kahit papano na hindi mo siya ipagpapalit, alam mo yun, hindi ka maghahanap ng iba, na kahit may mga taong nakapaligid sa inyo, lamang pa rin siya pa rin ang mahal mo, kahit may nakikita kang mga
ibang taong umaali-aligid dyan. Minsan may mga temptation. Dapat ay i-make sure mo na ikaw ay hindi matitempt or hindi ka magkakaroon ng kahit anumang pagdadalawang isip na sumubok ng ibang relasyon or makiapid sa ibang relasyon. Yan ang ilan sa mga paraan para ma-maintain mo or mas mapagtibay mo ang inyong relationship. Yung mabigyan mo siya ng sense of security. Okay? Yung iyong partner. Bigyan mo siya ng assurance. At syempre, darating din ng time na hindi naman nabago sa atin yung pagiging insecure ng mga babae. Dumadating talaga yung selos. Okay? Minsan may season ng selos eh. Meron yan yung tipong kapag alam nilang may umaali-aligid na babae, ramdam nila yan, nararadar nila yan. Yung tipong mga babae pero mga jowa or kasintahan ng ibang lalaki, kahit ganun man, kahit nasa relationship man yung babaeng nakapaligid dyan, talagang inaano rin nila, pinapakiramdaman nila. Tapos mas lumalabas yung pagiging clingy nila or possessive kapag alam nila, no? Alam nila na kayang-kaya mo silang palitan. Nako, talagang mas nagiging mahigpit sila, parang gano'n. Kaya naman para hindi ka iwan ng partner mo, mahalaga na i-assure mo. Tandaan mo, bigyan mo siya ng assurance. I-assure mo siya na siya lang ang mahal mo. Patunayan at iparamdam mo sa kanya na kahit sa mga araw na hindi kayo okay or hindi kayo nagkakaintindihan, ay hindi mo pa rin siya iiwanan. Na kahit may oras na hindi siya katanggap-tanggap, ay patuloy mo pa rin siyang yayakapin. Tandaan mo, ang relasyon ay hindi perpekto. Hindi ito lagi puno ng kasiyahan, hindi ito lagi puro galak at tawanan. Ang relasyon ay merong positibo, merong negatibo. Ang pinaka-importante ay para ma-maintain ninyo or para magtuloy-tuloy ang inyong relasyon, magkaroon kayo ng matinding pagkakaintindihan at ibigay ninyo sa sarili ninyo ang kauna-unahang pakiramdam na kung bakit ba kayo nagkatuluyan. Lagi niyong babalikan yung inyong pagkakagusto sa isa't isa. Sa ating number 8, komunikasyon or communication. Napakahalaga ng komunikasyon sa isang relasyon. Ito ang isa sa mga sikreto ng matibay na pundasyon. Tandaan mo, maging bukas ka sa partner mo at matuto ka ring makinig. Hindi pwedeng ikaw lang yung nagsasalita or ikaw lang yung laging nagli-lead. Maganda kung nakikinig ka rin from time to time at magkaroon ka ng sense of ownership dun sa relationship na pag ikaw ay nagkamali, ikaw ay may nagawang hindi maganda, kailangan matuto kang mag-apologize or mag-sorry. Kasi darating yung time kapag nagkaroon kayo ng pagtatalo, kailangan mong ilagay yung sarili mo sa nararamdaman ng partner mo. Maging empathic ka or maging considerate ka sa kanya dahil mahal mo siya. Papakinggan mo yung point of view niya. Aalamin mo kung ano ba yung pananaw niya na hindi kayo magkaintindihan at doon mo re-resolbahin yun. Kasi hindi lang naman umiikot sa kilig at pagmamahal ang relasyon. Tulad ng sabi ko kanina, may mga bagay ka pang dapat i-consider bukod dito. Mahalaga ang kahanda ng yung pagiging ready mo emotionally, mentally, physically, and financially. Yung mga bagay na yun, kailangan kahit papano pinaghandaan mo na bago ka pumasok sa kahit anong relationship. Okay? At syempre, pagdating naman sa hindi maiwasan to, yung financial na capacity, bago mo pasukin yung mga ganitong klaseng sitwasyon, eto talaga ang pinakamagiging punot dulo or deal breaker ng iba. Kailangan talaga kahit papano bago ka pumasok sa isang relasyon, kaya mong buhayin ang sarili mo or kaya mong gastusan ang sarili mo, hindi yung iaasa mo yung sarili mo sa partner mo. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Kami po ay talaga namang ganadong-ganado at sobrang masaya kami na kayo ay nakatutok palagi. Maraming salamat at pwede po kayo mag-comment at syempre, like and share our videos. Muli, magkita-kita tayo sa ating mga future videos.